Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Ngayon po ay August 16 at kalahating linggo na naman ang nagdaan at tayo ay nakagawa ng mga bagay-bagay na personal. At ngayon po ay nasa kalagitnaan tayo ng linggo at tayo po ay nagkikita-kita pa. Ngayong gabi mga kapatid, tayo ay babasang muli sa aklat ng Kawikaan sa Kapitulo 29. At sana'y samahan niyo ako sa aking pagbabasa at bago natin simulan ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala na inyong pinagkakaloob sa amin, sa buhay at kalakasan, sa mga kagalingan sa aming mga karamdaman, sa pinagtiwala niyo po sa amin, sa mga bagay-bagay na inyong pinapahiram sa amin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang, Ama, sa mga tukso na dumating sa amin, sa mga kahinaan namin na hindi namin napaglalabanan. Tulungan po sana kami ng inyong banal na Espiritu upang paalalahanan ang bawat isa sa amin. At ngayong gabi ay muli kaming hihingi ng tulong na kami po ay bigyan ng katalinuhan at malawak na pangunawa sa aming babasahin sa aklat ng Kawikaan na nawa ang bawat isa sa amin ay makaintindi at maunawaan namin ang mga bagay na gusto ninyong ibilin sa amin. Maraming salamat po sa inyo at pakigabayan din po ang mga kapatid namin na wala pa sa kanilang mga tahanan at sila po ay makikinig at manonood sa gabing ito, sa araw na ito, sa aming gagawing pagbabasa. Ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat, alang-alam po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsasama sa akin ngayon. At ngayon po isisimulan na natin ang nasa aklat ng Kawikaan. Kawikaan 29. Sa Kawikaan, Kawikaan 29, 1 hanggang 27. Maigsi lamang po ito. Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na babangon pa. Kapag matutuwid ang namamahala, magdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. Oo nga naman. Pag magaling ang leader, lahat ay natutuwa. Pero nga naman, pagpapatay-patay at walang ginagawa, sabi lahat nagrereklamo, lahat malungkot. Lahat ang sabi rito, sila'y lumuluha. Ang naghahangad ng karunungan ay nagdudulot ng tuwa sa magulang. Ang nakikisama sa babaeng bayaran ay nagwawaldas ng kayamanan. Kapag ang layunin ng hari ay katarungan, pinatatatag niya ang kanyang kaharian. Ngunit kapag ang layunin niya ay humihingi ng suhol, winawasak niya ang kanyang kaharian. Ang sinasabi po rito suhol ay yung mga hari na pinapaboran yung kasi po nung araw ay meron na ring masasamang loob, meron na rin pong sindikato, meron na rin pong mga tawag dito ng kontrabando. Kaya sabi nga ay winawasak niya ang kanyang kaharian. Ang taong nagkukunwaring pumupuri sa kanyang kapwa ay may pinaplanong masama. Ibig sabihin, nambobola pala, Ang taong masama ay namahuhuli sa sarili niyang kasalanan. Ngunit ang matuwid ay aawit ng may kagalakan. Kinikilala ng taong matuwid ang karapatan ng mahirap. Ngunit hindi ito nauunawaan o maunawaan ng taong masama. Ang taong nangungutya ay magpapasimula ng gulo sa mga bayan, ngunit ang matatalino ang magpipigil nito. Kapag inihabla ng marunong ang hangal, ay wala ring kahihinatnan dahil hindi titigil ang hangal sa pagdadaldal at panunuya. Ito po napakaganda dito kasi nga naman kapag yung taong hangal, kahit na idemanda mo, hindi pa rin titigil yan, hindi pa rin aamin sa kanyang kasalanan.
Ang sabi nga ay pagdadaldal at panunuya. Kinamumuhian at gustong patayin ng mamamatay tao ang mga taong namumuhay ng matuwid at walang kapintasan. Ang taong hangal ay hindi makapagpipigil ng kanyang galit o sa kanyang galit, ngunit ang taong marunong ay makapagpipigil ng kanyang sarili. Kapag ang pinuno ay naniniwala sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya ay mabubuyo sa kasamaan. Ang mahirap at ang mapag-api ay parehong binigyan ng Panginoon ng paningin. Kapag ang hari ay makatarungan sa mga mahihirap, paghahari niya ay magtatagal. Ganda po, ang pagpalo sa bata upang siya ay ituwid ay makapagtuturo sa kanya ng karunungan. Ngunit kung papabayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang. Ibig sabihin, pag pinabayaan natin yung masamang ugali at hindi siya tinuwid, hanggang sa paglaki nito, hindi matutuwid ang kanyang ugali. At ang sabi ay kahihiyan sa kanyang magulang. Bakit? Kasi po, kapag ang bata ay matigas ang ulo, ay ang tawag dito ay tinatanong ng mga tao, ano bang klaseng pagpapalaki ang ginagawa sa iyo ng magulang mo? Kaya nga, ang bata ay kailangan tinutuwid. Kapag masama ang namumuno, daragdagan ang kasamaan, o nadaragdagan ang kasamaan. Ngunit, sila ay mapapahamak at makikita ito ng mga matuwid. Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan. Mapalad ang taong sumusunod sa turo ng Diyos. May mga utusan na hindi mo matuturuan sa pamamagitan lamang ng salita. Sapagkat kahit nauunawaan kanila, hindi sila nakikinig. Mas mabuti pa ang kahinatnan ng mangmang kaysa sa taong pabigla-biglang magsalita. Oo nga naman. Kung mula sa pagkabata ng iyong utusan ay sinusunod mo ang layaw niya, sa huli ay magiging problema mo siya. Titigas kasi ang ulo, magkakaroon ng sungay. Ang taong madaling magalit ay magpapasimula ng gulo at palaging nagkakasala. Ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan, ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangyaan o karangalan. Ang taong nakikipagsabuatan sa magnanakaw ay naipapahamak ang kanyang sarili kahit nasumpain siya nang magsabi ng totoo ay hindi pa rin magsasabi. Mapaganib kung tayo ay matatakutin. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon ay ligtas tayo. Maraming lumapit sa pinuno upang humingi ng pabor, ngunit tanging Panginoon lang ang makapagbibigay ng katarungan. Kinasusukluman ng mga matuwid ang masama at kinasusukluman din ng masama ang matuwid. Parang ayaw ng positive sa baterya, hindi pwedeng pagdikitin ng positive, negative dahil mag-i-spark. Napakaganda po ng mga sinasabi ni Haring Solomon. Mula sa simula nung tayo nagtalakay sa Kawikaan Kapitulo 1 hanggang sa ngayon na malapit na tayong matapos. Nasa Kawikaan 29 na tayo ay natututo sa mga sinasabi niya. Yung mga bagay na sinasabi niya noon ay nangyayari hanggang sa panahon ngayon. Kaya salamat sa Diyos at binigyan tayo ng mga aklat na ganito upang paalalahanan tayo sa mahabang panahon, sa bawat siglo, sa bawat henerasyon at ngayon po nasa kauli-ulihan na tayong panahon. Sa pagtatapos po tayo ay manalangin. Amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala ng karunungan na inyong pinigay sa amin ngayong gabi at ito po ay nabahagingan namin ang bawat isa ng karunungan na sa sinulat sa aklat ni Haring Solomon. Maraming salamat po sa inyo.
Ama, muli kaming maghihingi ng pagpapatnubay sa inyo sa loob pa ng kalahating isang linggo na darating. At lagi po namin isinasamo sa inyong paanan at hinihiling na sana po ay magkaroon na kami kung saan nyo ituturo ang lokasyon ng bibili naming lupa para sa Balasing Seventh-day Adventist Church. Kayo po ang manguna sa amin, Ama. Bigay nyo sa amin yung bagay na naayon sa inyong banal na kalooban kung saan at magkano. Maraming salamat po sa laging pagdinig nyo sa aming mga panalangin, sa pagpapagaling nyo sa aming mga karamdaman, sa pag-alalay sa amin ng inyong mga banal na anghel habang kami naghahanap buhay, pumapasok sa eskwelahan, sa tagubilin nyo sa kanila na kami laging alalayan. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid at sa darating po Biyernes sa makalawa lang po ay samahan po ninyo ulit ako upang talakayin ang nasa Kawikaan 30. Kapitulo na lang po ang ating babasahin sa Akalatang Kawikaan at susunod po tayo sa mga aklat at tatapusin natin ang nasa aklat ng Lumang Tipan. Salamat po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. God bless po sa lahat.